Bakit kailangang ipa-annul o ipa-void muna ang unang kasal bago magpakasal ulit? Pag-aaralan natin ngayon ang kaso ng Mercado versus Tan, kung saan ating matututunan na hindi pwedeng basta pakasalan ang pangalawang asawa hanggat wala pang final judgment ng nullity sa unang kasal. Taong 2021, binago ng Korte ang batas, ipapaliwanag ko ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Ako po si Attorney Claribel Lucila. Si Dr. Vincent Mercado ay ikinasal kay Maria Telma noong April 10, 1976 sa Cebu. Noong June 27, 1991, habang kasal pa sa kanyang unang asawa, nagpakasal uli siya kay Consuelo Tan sa Bacolod. Pagkatapos makasuhan ng bigamy sa Mercado, doon pa lamang siya nagsampa ng petition para sa Declaration of Nullity sa unang kasal. At ang nullity decree ay lumabas noong May 6, 1993. Pero ang problema, nakapagpakasal na siya kahit wala pang final judicial declaration sa kanyang unang kasal. And because of that, he was convicted of bigamy. Ang mga tanong, may previous legal marriage ba talaga? Na-dissolve ba o na-declare na null bago magpakasal ulit? May mga requirements ba ang batas natin? At kaya bang i-defend ni Mercado na void from the very beginning ang kanyang unang kasal? Sa desisyon ng Supreme Court of the Philippines, it affirmed the conviction of Mercado for bigamy. It held that a judicial declaration of nullity of a previous marriage is necessary before a subsequent one can be legally contracted. One who enters into a subsequent marriage without first obtaining such judicial declaration is guilty of bigamy. Sa kasong ito, ipinasya ng Korte Suprema na kailangang may desisyon muna ng hukuman o judicial declaration of nullity of marriage na nagsasabing walang bisa o void ang naunang kasal bago makapagpakasal uli ang isang tao. Kung nakapagpakasal ulit ang isang tao nang walang hatol ng korte na nagsasabing walang bisa ang una niyang kasal, maaari siyang ituring na guilty ng bigamy. Ibig sabihin, dalawa ang kasal niya na parehong umiiral sa batas na isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. And even if the first marriage is void from the very beginning, the requirement remains. Under Article 40 of the Family Code, the nullity must be based on a final judgment. Before that, the first union is considered still subsisting for purposes of bigamy. Tandaan po natin na kapag nais mo magpakasal ulit, kahit ang unang kasal mo ay void sa tingin mo, huwag ka bastang magpakasal agad hanggat walang final court declaration ng nullity o annulment kung ang basis ay void marriage o annullable marriage. Kung nananalig ka na basta void iyon at nag-second marriage ka, pwede kang makonvict ng bigamy. Ang kaso na ito ay nag-reinforce na ang judicial process sa marital status ay hindi lang basta formality, kundi safeguard ng public policy, pamilya at legal certainty. Sa kaso ng Mercado versus Tan, malinaw ang sinasabi ng korte. Hindi basta void ang kasal para magpakasal ka ulit agad. Kailangan muna ng judicial declaration. Kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayon, click like, subscribe para sa Legal Explainers at i-comment kung anong gusto nyong topic sa Family Code. Hanggang sa susunod na video, ingat palagi, alamin ang batas at protektahan ang pamilya. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.